And then, may nagsasabi din kasi like former Justice Carpio, sinasabi na niya na kung hindi magkakaroon ng trial, that would be grave abuse of discretion kung sakaling i-dismiss ng Hindi impeachment para sa court. akin, hindi para sa akin na patulan si Justice Carpio. Hindi ako sang-ayon sa sinasabi niya. If we're talking presidents, nasan siya ba't hindi siya nagreklamo nung dinismiss ng Senado yung impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez nang hindi kinoconvene ng impeachment court? There is that precedent done by the Senate. Hindi ko sinasabing tama yun. Pero ginawa na yun ng Senado noon. Nasaan siya nung nagreklamo? Ba't hindi siya nagreklamo noon? Tulad ng kasing sigasig ng pagrereklamo niya ngayon. Ano? Ngayon, baka sitting justice or judge pa siya at that time. Hindi lang siya, pati yung iba siguro. O bakit tila hindi nila maalala yun, papuntong yun? Dinismiss din ng impeachment court yung kaso nung nag-walk out yung prosecutors kay ERAP at ayaw nang bumalik. So, kung halimbawa... No, so nangyari yun noon, pero nagkaroon ng paglilitis. Yung isa hindi nagkaroon ng paglilitis. Di ba? Nung panahon ni Chief Justice Corona, may motion to dismiss na final. Yung depensa nung panahon yun. So that's part of the process. All of these are part of the process. Yung agam-agam nilang biglang tungkol dyan, sa totoo lang, dapat sining na panood na nila yan eh. Di ba? Nakita na natin yan nangyari sa kasaysayan eh. At walang dahilan, para sa akin na magbigay sila ng duda, maliban na lamang kung init na init sila, na magkaroon na agad ng trial sa lalong madaling panahon base sa kagustuhan nila. So, SP, ibig sabihin, may power, may poder talagang impeachment court na mag-decide sa dismissal. And kung sakaling ganun, hindi yon maituturing na grave abuse of discretion for having that, dahil meron kayo ng ganung power? Hindi siya bilang retired justice ng Korte Suprema ang pwede magsabi nun. Ulitin ko ulit. Lahat ng ito, ang may kapangyarihan lamang magpasya kung may nilalabag na batas sa wala ay Korte Suprema. Hindi ako, hindi kami, hindi mga dating mahistrado. Kung hindi yung mga kasalukuyang mahistrado ng Korte Suprema. Labas doon ang kapangyarihan to try and decide binigay sa Senado. Sir, sorry, clarification lang. Yes. Nasagot niyo na rin po ito dati. Pero if hindi po magsabit nung second document na compliance yung 20th Congress House, what happens Then the dito? court will decide accordingly. Hindi ko alam, ayokong pangunahan. Kasi iba na rin yung composition ng court. Pero sir, di ba, you mentioned before na pwede pa rin kayo mag-decide to continue the trial even without that. Remember, I also said the 19th cannot bind the 20th. The 20th Congress, the 20th Impeachment Court, the 20th Congress Impeachment Court, the 20th Congress House can reverse whatever decision was made by the previous Senate, by the previous Impeachment Court, by the previous Congress. So pwedeng baguhin yung order ng Impeachment Court na papasok. Pwedeng i-modify yon, pwedeng i-abandon yon. Decision ng Impeachment Court yun. So, pwede rin pala, sir, na wala silang compliance doon sa number 2 doon sa order, pero may assign silang prosecutors. Lahat yon posible, Nympha. Ayokong pangunahan. Sa tigas ng ulo nila, ayaw nga tumanggap ng pleading, so hindi na ako magugulat kung gagawin mo nila yon. Biri mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap ng pleading, pagtanggap ng answer, pagtanggap ng appearance, pati yon papahirapan, so hindi na ako magugulat, sa totoo lang. Pero magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay sa mga ganyang ginagawa nila sa panahong ito. Sir, other issue? Sir, other issue? Hindi, bilang impeachment court at bilang litigant. Bilang party litigant. Hindi naman, pero hindi ko maintindihan sila yung gigil na gawin to. Tapos, pagdating sa pagtanggap ng mga kopya para magpatuloy na, bakit pinapahirapan yung mga process servers? Sir, other issue? Nag-meeting kayo kahapon ni na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada and incoming Senator Mark Coleta about Senate leadership po bang pinag-usapan? Hindi kami nag-meeting, kumain kami, magkaiba yun. Pero ano na pag-usapan during your Wala, kung ano-ano lang. breakfast? Magkakasama kasi kami dati eh. I was with
Senator-elect Marcoleta in the 13th Congress. Nung So- congressman pa ako. Magkasama kami nun. So si Senator Jinggoy nag-ayos nung pagkikita at pag-uusap dahil matagal nagkasama din sila ng kampanyahan ng 2022. So naimbitahan lamang. So wala pang ongoing efforts para ma-retain kayo as Senate President? sa Walang 20 ongoing efforts para ma-retain as Senate President. Anong ibig sabihin ng ongoing? Kaibigan ko naman kasi lahat, Sally. Hindi naman porkit magkikita kami, yan lang ang pag-uusapan namin. Natural at normal na magkita, magsama-sama siguro kami dahil magkakatrabaho at magkakaibigan kami noon man o ngayon. Pero may ilan pong mga senador na nagsasabi na parang may mga text messages na hinihingi na yung suporta para sa iyo o kaya kay former Senate President Tito Soto. So, meron po bang ibang Sabi Nino, at asan yung text kong ganon? Sir, nagsalita dyan sina Senator Kiko Pangilinan. Sinabi nila meron na silang nakuha na ganun may nakikipag-usap para nga kunin yung suporta. Sa party ko, wala pa akong mini-message na ganon. Pero may mga supporter mo na kasamahan mo na sila yung nag-e-effort na Hindi makumuha para ng sa akin, support. magsalita para sa kanila. Pero wala pa kaming pag-uusap ko. Actually, parang nakatulog lang ako at nakabawi. Mga itong nagdaang linggo lang eh. Naka 11 hours Pero ako sir, isang araw. are you still confident na during that time, kayo pa rin yung Senate President? Hindi to question ng may kumpiyansa o wala. Mangyayari ko anong mangyayari. Panibagong botohan ito. Hindi ito pagpapalit ng liderato base sa kawalan ng kumpiyansa. Ito'y panibagong botohan talaga para sa 20th Congress kung sinong mamumuno ng Senado. Magiging crucial. SP patuloy po yung pag-ipag-usap niyo sa mga senators. Kasi sabi ni Senator Erwin, tinawagan niyo rin daw po siya. Matagal na yun bago pa, nung nanalo siya. Siyempre, kinongratulate ko siya nung nanalo siya. But that was the last time I talked to him, I think. During the recess. Tuloy pa yung panliligaw. Hindi ko matatawag na panliligaw eh. Pakikitungo. Normal na pakikitungo. Dahil ngayon, dahil ang term ko ay hindi naman nagtapos ng June 30, so yung mga pangailangan nila dito sa Senado mismo, sila yung mga bagong halal, sila Senators Soto, Lacson, Marcoleta, Villar, Camille, Erwin, kaugnay sa mga briefings at sa mga opisina, tinutulungan namin silang maasikaso. Sir, magiging crucial ba o malaking factor sa Senate leadership yung distribution ng committee chairmanship? Palagi naman, pero sobra naman yung committee dun sa tao. I think we have 41 committees and we will have 24 senators. Marami na ho nagpapaabot sa inyo ng mga incumbent at newly elected senators na mga gusto nilang committee chairmanship. Wala, hindi marami. Meron na. Kasi marami din naman incumbent eh. Pero dun sa mga incoming, sir. Wala pa. Hindi pa namin napag-uusapan ng definite. May numbers na kung ano pa rin sigurado. Ano? Do you have still numbers? Ma. Ano mang numero meron ngayon? Sino man? Sa totoo lang, nagbabago yan, lalo na kung ganito pa katagal, mahigit 1 buwan pa. But you want to still be the Senate President for the 20th. I will not shirk from that responsibility, let's put it that way. Hindi ko tatalikuran yung responsibilidad at pagkakataon na yon. Pero magiging open ka, sir, sa yun? Term sharing. Hindi ko alam kung saan galing yun, kaya hindi ko komentaryohan yan. Sir, pero Hindi possible. galing sa akin yan. Pwede maging option yun, sir. Hindi na pag-uusapan. Saan ba galing yan? Ay, hindi. May mga previous kasi di ba na nangyari, sir? Bigla naalala niyo yung mga president dyan sa impeachment? Hindi. Yes, madali, sir. Ganon.